Magandang araw sa lahat. Ako ay si Binibining Irish Isabagat na kasalukuyang konektado sa Departamento ng Edukasyon sa Dibisyon ng Iligan City sa paaralang Iligan City National High School. Ang pag-aaral na ilalahad ko ngayon sa inyo ay pinamagatang Comics Module, Epekto sa Antas ng Pagkatuto ng mga Mag-aaral. Dahil pahirapan ngayon ang pag-aaral at pagpaparating ng kaalaman, isa itong malaking hamon sa sektor ng edukasyon kung paano maipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante sa gitna ng nararanasang pandemya. Abala ang mga guro magpahanggang ngayon sa pag-iisip at pagpaplano ng mga alternatibong pamamaraan at pagbuo ng mga kagamitang pampagtuturo na gagabay sa mga estudyante kahit wala ang mga guro. Isa ang module sa pinakapangunahing paraan upang mairaos ang problemang kinakaharap. Ang resulta, umaapaw ngayon ang mga module na kailangang basahin ng mga estudyante dahil ito lamang ang magiging basihan sa pagbibigay ng mga grado. So, isang malaking suliranin ngayon sa mga estudyante ang pagbabasa. At sa pagbabasa, hindi maiiwasan na makaramdam ng pagkabagot, pagkatamad, wala sa focus, kulang sa interes. Dahil rito, ninanais ng pag-aaral na ito na makabuo ng kakaibang module o ang tinatawag na pinaunlad na kagamitang pampagtuturo na tatawagin nating comics module dahil pinaghalong comics at module na magagamit lalo na sa panahon ng pandemya. Meron tayong 5 tanong na sinagutan sa pag-aaral na ito. Una ay alamin ang antas ng performance sa panimulang pagtataya o pretest. Pangalawa ay ang sa pangwakas na pagtataya. Pangatlo, aalamin ang makabuluhang pagkakaiba ng mga scores sa panimulang pagtataya at sa pangwakas na pagtataya. At ang pang-apat ay ano ang naging dulot ng paggamit ng comics module sa pagpukaw ng interes at paglinang sa kasanayan ayon sa pananaw ng mga respondente at ng mga guro. At ang panghuling tanong, ano ang rekomendasyon na maibibigay ng mag-aaral at mga guro sa pagpapaunlad sa binuong comics module? At ito ang ating paradigm ng pag-aaral. Kung mapapansin ninyo, meron tayong mga kahon at ang unang kahon ay sa baitang 11 na sila ang respondente sa pag-aaral na ito. At syempre, bago mabasa ang mga module, ay merong mga panimulang pagtataya at ang panghuling pagtataya. So, batay sa resulta ng mga pagtatayang iyan ay makukuha natin kung umunlad nga ba ang antas ng performance at upang malaman din kung napukaw nga ba ang interes o atensyon ng mga mag-aaral ay magaganap ang virtual na interview. Ang pag-aaral na ito ay may 3 teoryang pinagbabatayan. Ito ay ang Low Theory of Attention and Cognitive Control na ayon dito, 90% of information transmitted to the brain is visual. So, ibig sabihin, mas madaling ma-absorb ang information kung merong makikitang mga larawan. Pangalawa, Conditions of Learning Theory o Model of Attention na ayon dito, makukuha lamang ang atensyon ng mga mag-aaral kung meron kang nabuong successful instruction. At ang pangatlo ay ang Multiple Intelligence. Dumapon naman tayo sa metodolohiya ng pag-aaral. So, unang-una, kailangan mo nang bumuo ng 6 na comics module. Pangalawa ay pagpapasubok sa mga estudyante. Pangatlo ay ang pananaw mula sa mga respondente at guro. At para malaman ang antas ng performance ng mga scores ng mga respondente ay gagamitin natin ang DepEd Order number 8 series of 2015. Ang pag-aaral ay isang quantitative at qualitative na pananaliksik. Quantitative sapagkat gagamitin ang paired sample t-test upang makuha ang makabuluhang pagkakaiba. Samantalang qualitative kasi kukunin ang pananaw, komento, session at rekomendasyon na makakatulong sa buuing comics module. Purposive random sampling naman ang pagpili ng respondente at ang naging respondente ay ang grade 11 ng ICNHS sa strand na EBM at STEM. Sa kabuuan, meron po tayong 9 na respondente. At narito ang resulta ng pag-aaral. Narito ang mean MPS ng panimulang pagtataya. Kung titingnan natin ang overall na mean, meron po tayong 9.13 at ang overall na MPS, meron po tayong 70%. Ang ibig sabihin ay napakahina. Pangalawa, sa pangwakas na pagtataya naman ay nagkaroon tayo ng mean na 12.65 at overall na MPS na 93% at ang ibig sabihin dito napakahusay. At
maalaman natin kung nagkaroon ba ng makabuluhang pagkakaiba, ay titingnan natin kung ano ang naging antas ng performance nila. So meron po tayong overall na MPS sa panimula o pretest na 70%, ang ibig sabihin ay napakahina. Samantalang sa pangwakas na pagtataya ay meron po tayong 93% na MPS na nasa antas napakahusay. So kung ating titingnan ang pagkakaiba ng dalawang pagtataya, meron po tayong nakuhang negative 23. Para mas masukat palalo ang makabuluhang pagkakaiba sa dalawang pagtataya, ginamit natin ang statistical tool na paired sample t-test at buhat dito nakuha natin na meron po tayong negative 7.75 na mean difference sa panimula at pangwakas na pagtataya. So, ibig sabihin ito po ay highly significant. So, nangangahulugan na nagpapatunay na nagpapahiwatig na ang paggamit ng comics module ay nakakaapekto sa pagtaas o pag-unlad ng antas ng performance ng mga mag-aaral. At ang ikaapat na tanong ay, anong epekto ng paggamit ng comics module sa pagpukaw ng interes at paglinang sa kasanayan ayon sa mga pananaw ng mga mag-aaral at guro? So, unahin natin ang pananaw ng mga mag-aaral. Ito ay batay sa kategorya na nabuo mula sa verbatim na pahayag mula sa sagot ng mga mag-aaral. So buhat dito ay meron po tayong siyam na kategorya. So babasahin ko ng mabilisan. Una, nakawiwili, malinaw ang paksang tinalakay, makulay, maganda, nakakamangha, kumukuha ng atensyon, hindi nakababagot, hindi nakatatamad, madaling sagutan, hindi mahirap, ang pakiramdam na nasa paaralan, pinaghirapan, may natutunan. So yun ang mga pananaw na mula sa mga mag-aaral. At ito naman ang pananaw na mula sa guro. Ayon sa kanila, gusto nila itong gamitin, makulay at may buhay, nagsisilbing motibasyon sa mga mag-aaral, maayos ang pagkakahanay ng aralin, at dahil sa makatotohanan tagpuan ng nakapaloob sa module, mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral, kumbaga madaling makarelate, at mas madaling maunawaan rin sapagkat inilahad ang mga aralin sa pamamagitan ng comics. At ang panghuli ay ang mga gawain o pangkatang gawain na kagaya ng jingle, pagsasadula, awit saya at iba pa na ginawa ng mga estudyante na karakter sa comics ang nagpaparamdam sa mga mag-aaral na para na ring nagkaroon ng face-to-face na klase habang binabasa nila ang module. So, yun po ang mga pananaw mula sa mga guro. Ngayon na may dumapo tayo sa panghuling tanong, ano-ano ang rekomendasyon ng mga mag-aaral at guro para sa pagpapaunlad sa binuong comics module? So meron po tayong 3 rekomendasyon mula sa mag-aaral, samantalang 13 naman sa mga guro. So 3 lamang sa mga mag-aaral sapagkat paulit-ulit lamang ang kanilang naibigay na rekomendasyon at ito yung paulit-ulit na naibigay na rekomendasyon. Maglagay ng panuto kung paano basahin ang comics module. It's either magbasa mula pakanan patungong kaliwa o di kaya ipakaliwa to pakanan. So sa module kasi medyo magulo ang mga dialogue box. At ito ang pahapyaw na pasulyap sa binuong comics module. Ito ang hitsura ng comics module na nabuo. Batay sa naging resulta kung paghahambingin ang dalawang pagtataya, maituturing na highly significant nga ang pagkakaiba ng mga scores ng mga bata. So ibig sabihin, ang paggamit ng comics module ay nakakaapekto sa pag-unlad ng antas ng performance ng mga respondente. At narito naman ang konklusyon. Una, may epekto ang paggamit ng comics module sa antas ng performance ng mga respondente dahil mas mataas ang score sa mga pangwakas na pagtataya kung ihahambing sa panimulang pagtataya. Pangalawa, nahihikayat, nawiwili at kumukuha rin ng atensyon sa mga respondente ang comics module lalo sa mga nakikitang larawan at pagsubaybay sa daloy ng mga pangyayari kaya hindi mararamdaman ang pagkatamad, pagkayamot, pagkabagot sa pagsagot sa mga gawain sa module. At ang panghuli, ang mga nakalap na pananaw mula sa guro at respondente ay talagang nakatulong upang mapaunlad pa ang pinanakopya sa comics module. At ang unang rekomendasyon, magdagdag pa ng mga kasanayang pagkatuto, mga ilang na mga learning competency. Pangalawa, maglagay ng mga lunsaran, ibig sabihin mga springboard, ibig sabihin mga halimbawa ng mga teksto. Pangatlo, mas magandang ipasubok rin sa ibang track o strand para mas makita pa, masukat pa ang pagka-epektibo nito. Batay sa resulta ng isinagawang pag-aaral, masasabing mahalaga ang
pag-aaral na ito dahil ang mabubuong comics module ay karagdagang kagamitang pampagtuturo na tiyak na magagamit ng mga guro. At ang comics module ay isang paraan upang mailahad sa malikhaing paraan ang mga leksyon. At mahalaga rin ito sa mga estudyante dahil ito ay isang paraan para hikayatin ang tamad magbasa na magbasa dahil nga ito ay nakakapukaw interes dahil inilahad ang mga aralin sa konseptong comics. Sana'y naging makabuluhan po ang ginawang diskusyon at maraming salamat po sa pakikinig.